mas delikado pa sa fast food. Bakit nagiging delikado ang mga akala mong ligtas? Kapag sinabing fast food, alam na natin ang gagawin. Mag-ingat. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mga pagkain na mas madalas pa nating kainin, mas kampante tayo, mas hindi natin binabantayan, na maaaring mas delikado pa kaysa fast food? Hindi ito bagong listahan. Kung napanood mo na ang video tungkol sa mga pagkaing akala nating ligtas, hindi na natin uulitin yon ngayon. Ang mas mahalagang tanong ay ito: bakit nagiging delikado ang mga pagkaing akala nating okay? Dahil ang problema, kadalasan, hindi ang pagkain mismo, kundi kung paano, gaano kadalas, at kailan natin ito kinakain. Bakit mas mapanganib ang akala mo ligtas? Kapag alam mong masama ang isang pagkain, natural, nag-iingat ka. Paminsan-minsan lang. Konti lang. May limit. Ang mga ganitong pananaw ay madalas na nagiging ugat ng pagkakamali dahil ang mga limitasyon na ito ay kadalasang unti-unting nawawala. Ang minsan ay nagiging madalas. Isipin mo, sa paglipas ng panahon, ang mga simpleng desisyon na akala nating hindi nakapipinsala ay maaari nang maging dahilan ng mas malalang epekto. Kaya mahalaga na maging mapanuri at magmuni-muni sa mga konsekwensya ng ating mga aksyon. Pero kapag akala mo ligtas, doon nagsisimula ang problema. Madalas tayong magpakatatag at mag-relax, ngunit ito ang pinakapanganib na sitwasyon na nagiging dahilan ng hindi inaasahang panganib. Araw-araw, walang bilang, walang tanong. Minsan, ang mga bagay na tila ligtas ay nagdadala ng panganib na hindi natin nakikita. At sa paglipas ng panahon, ang pagiging komportable ay nagiging sanhi ng pagkakagapos sa mga sitwasyong maaaring makasama sa atin. Ang katawan, kahit gaano katalino, may hangganan din, at ito'y isang katotohanan na hindi dapat baliwalain. Sa kabila ng ating mga kakayahan at katalinuhan, ang ating kaligtasan ay hindi dapat isinasantabi, sapagkat may mga panganib na hindi natin nakikita. Maaari itong magmula sa ating kapaligiran, sa ating mga desisyon, o kahit sa mga tao sa ating paligid. Kaya't mahalaga ang pag-unawa sa mga limitasyon ng ating sariling katawan at isip, at ang pagpapanatili ng balanse sa pagitan ng ating mga ambisyon at ng ating kaligtasan. Bago tayo magpatuloy, inaanyayahan kitang mag-subscribe para sama-sama tayong umunlad sa malusog na pamumuhay. Ikaw ba ay guilty sa minsan na nagiging madalas? I-type ang isa kung oo at 0 kung hindi. Mag-comment kung saan ka nanonood. Ang mas delikado ay hindi ang minsang pagkakamali, kundi ang paulit-ulit na akala nating tama. Ang mga maling pananaw ay kadalasang nagiging ugat ng mas malalaking problema, at ang patuloy na pagtitiwala sa ating paminsang pagkakamali ay nagiging hadlang sa tunay na pag-unlad. Unang dahilan, sobrang dalas. Maraming nagsasabi nito sa akin, "Doc, healthy naman kinakain ko." Ngunit marami sa kanila ang hindi alam na ang sobrang pagkain, kahit na ito ay masustansya, ay maaring magdulot ng hindi kanais-nais na epekto, tulad ng sobrang timbang. Napakahalaga na balansehin ang ating mga kinakain at maging maingat sa mga bahagi ng ating pagkain. Kaya tamang sukat at tamang oras ng pagkain ang dapat nating isaalang-alang para sa isang mas malusog na katawan. At kapag tinanong ko, pare-pareho ang sagot. Madalas na naririnig ko ang kanilang mga opinyon na halos magkapareho. Ito ay nagpapakita kung gaano sila naapektuhan at kung gaano mahalaga ang issue sa kanila. Araw-araw, hindi masama ang healthy food. Pero ang katawan natin ay hindi dinisenyo para sa iisang uri ng pagkain araw-araw. Kailangan ng ating katawan ang iba't ibang nutrisyon mula sa iba't ibang pagkain upang maging masigla at malusog. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng balanse sa ating dieta. Ang atay, bituka, at hormones natin umaasa sa variety. Ito ay nagpapahiwatig na ang ating katawan ay nangangailangan ng iba't ibang uri ng pagkain upang maging malusog. Kapag kulang ang ating dieta sa iba't ibang pagkain, maaaring magdulot ito ng hindi magandang epekto sa ating kalusugan. Kapag paulit-ulit ang parehong pagkain, kahit healthy, nagkakaroon ng stress. Ang pagkaing iyon ay maaaring maging monotonous,
na nagiging sanhi ng pagkawala ng interes sa ating mga pagkain. Ang pagkakaroon ng iba't ibang choices ay mahalaga upang mapanatili ang ating appetite at kasiyahan sa pagkain. Hindi dahil masama, kundi dahil sobra. Ang overeating o labis na pagkain ay nagdudulot ng malalim na epekto sa kalusugan at emosyon. Sa kabila ng kasiyahan, ang sobrang pagkain ay nagiging sanhi ng mga problemang pangkalusugan tulad ng labis na timbang at diabetes. Ang pagtugon sa ating emosyon sa pamamagitan ng pagkain ay nagiging coping mechanism na hindi natin namamalayan. Mahalaga ang tamang dami at kalidad ng pagkain para sa pisikal at emosyonal na kalusugan. Ang kalusugan ay hindi monotone. Ito ay balanse at masalimuot na binubuo ng interaksyon ng pisikal, mental, at emosyonal na aspeto. Ang ating katawan at isipan ay nangangailangan ng iba't ibang elemento tulad ng tamang nutrisyon, ehersisyo, at sapat na tulog upang mapanatili ang wastong estado ng kalusugan. Sa bawat pang-araw-araw na desisyon at gawain, nakakaapekto tayo sa ating kabuuang kagalingan, kaya mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman at pag-unawa sa mga salik na nakakapag-ambag sa mas maayos at mas makulay na buhay. Pangalawang dahilan, sobrang dami, portion blindness. Isa pang tahimik na problema, ang sobrang dami. Ito ay nagdudulot ng labis na pagkapagod sa atin, kung kaya't hindi na natin alam kung paano ito haharapin. Sa sobrang dami ng ating mga responsibilidad, nagiging mahirap na ang makapag-focus sa mga bagay na tunay na mahalaga. Kapag fast food, alam natin kung kailan sobra na. Maraming tao ang hindi nag-iisip tungkol sa epekto ng labis na pagkain ng ganitong uri ng pagkain. Dapat tayong maging mapanuri at magkaroon ng kontrol sa ating mga pagkain upang mapanatili ang ating kalusugan. Pero kapag healthy, parang nawawala ang preno. Ang dami ng mga pagkaing sinasabing masustansya ay nagiging dahilan para makalimutan ng marami ang tamang sukat. Kaya't nagiging sobrang dami na ito na nagre-resulta sa mga hindi inaasahang epekto sa kalusugan. Okay lang, healthy naman. Talagang walang problema dahil natural ang mga sangkap nito. Ang mga ito ay pinili ng maayos upang matiyak ang pinakamataas na kalidad at nutrisyon. Kaya't walang taba, kaya't maaari mo itong kainin ng walang pag-aalala na nagbibigay daan sa iyo upang masiyahan sa lasa habang pinapangalagaan ang iyong kalusugan. Kaya ito ay perpekto para sa mga nagmamalasakit sa kanilang dieta at wellness. Pero ang katawan, hindi binabasa ang label. Sa kabila ng mga pagsisikap na ipaliwanag ang mga limitasyon ng ating pisikal na anyo, madalas tayong naliligaw sa mga inaasahang pamantayan. Ang mga damdaming ating nararanasan ay hindi naglilimita sa kung sino tayo, kaya't dapat nating yakapin ang ating mga pagkakaiba. Sa bawat pagbuhat ng mga load na ito, unti-unting napapagod ang ating katawan. Ang bawat calorie na ipinapasok natin ay may kaakibat na responsibilidad sa ating kalusugan. Kaya't mahalaga na maging mapanuri tayo sa mga ito at maunawaan ang mga epekto nito. Ang wastong pangangalaga at tamang pagkain ay susi upang mapanatili ang balansing ito. Sa huli, ang pagpapahalaga sa ating pangangatawan at kalusugan ay hindi lamang isang pagpili, kundi isang obligasyon sa ating sarili at sa mga mahal natin sa buhay. Dapat tayong maging responsable sa ating mga desisyon upang tunay na maging masigla at malusog. Ang katawan ay hindi naloloko ng pangalan. Nararamdaman nito ang epekto. Sa kabila ng mga pampalayang salita at magandang mga etiketa, nananatiling totoo ang karanasan ng katawan. Kung ano ang pinapasok nito ay nagiiwan ng marka at ang mga epekto ay hindi maikakaila. Pangatlong dahilan, mali ang oras, timing. At dito pumapasok ang napag-usapan natin sa nakaraang video, ang oras ng kain. Mahalaga na alam natin kung kailan ang tamang oras para kumain upang mapanatili ang maayos na metabolismo. Kung mali ang ating oras ng pagkain, maaaring maapektuhan ang ating kalusugan at kagalingan. May mga pagkaing okay sana, pero nagiging problema dahil sa maling oras. Ang tamang oras ng pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang magandang kalusugan. Kapag ang mga pagkain ay kinakain sa hindi tamang oras, maaari itong magdulot ng hindi magandang epekto sa ating katawan at metabolismo. Late sa gabi. Bago matulog,
maraming tao ang nagiging abala sa kanilang mga gawain, mula sa pag-aayos ng mga takdang aralin hanggang sa pagpaplano ng mga gawain para sa susunod na araw. Kapag pagod na ang katawan at ang isip ay puno ng alalahanin, mas mahirap nang makapag-focus at magpahinga ng maayos, na nagiging sanhi ng mas mataas na antas ng stress at pagkabahala na maaaring makaapekto sa kalidad ng tulog. Sa oras na ito, ang katawan ay dapat nagpapahinga, hindi nagtatrabaho. Mahalagang bigyan ng pahinga ang ating mga pangangatawan upang mapanatili ang tamang kalusugan. Ang pagsusumite sa tuloy-tuloy na pagod ay maaaring magdulot ng pagkaubos ng enerhiya at maging sanhi ng hindi magagandang epekto sa ating mental at pisikal na estado. Kapag pinilit natin itong mag-digest, nagsisimula ang inflammation, hirap sa tulog at pagod kinabukasan. Ang pagkakaroon ng mali o masyadong maagang oras ng pagkain ay maaaring magdala ng mga hindi kanais-nais na epekto sa ating katawan. Kung hindi natin bibigyang pansin ang tamang oras ng pagkain, maaaring mas tumaas ang posibilidad ng mga karamdaman at pagkabahala sa ating kalusugan. Hindi masama ang pagkain, mali lang ang timing. Minsan, ang pagkain ay nagiging dahilan ng ating mga problema sa kalusugan dahil sa hindi tamang oras. Ang pagkakaroon ng disiplina sa ating pagkain ay mahalaga upang mapanatili ang tamang balanse sa ating nutrisyon. Pang-apat na dahilan, label illusion. Marami ring nalilito dahil sa label. Low fat, walang cholesterol, plant-based, natural. Sa totoo lang, marami sa mga produktong ito ang nagtatago ng mga hindi nakikitang sangkap na maaaring hindi naman talagang mabuti para sa ating kalusugan. Ang mga salitang ito ay kadalasang ginagamit upang akitin ang mga mamimili, ngunit dapat tayong maging mapanuri. Mahalaga ang pagkakaroon ng kaalaman sa produkto na ating pinipili, kaya naman ugaliing basahin ang mga label sa likod ng pakete at alamin ang tunay na nilalaman nito. Huwag basta-basta magpapadala sa unang tingin. Tiyakin natin na ang ating mga desisyon ukol sa pagkain ay nakabatay sa totoong impormasyon. Hindi ibig sabihin nito ay walang epekto. Minsan, tinanggal ang taba, pero dinagdagan ang asukal na nagre-resulta sa mas mataas na calories at maaaring maging mas mapanganib para sa kalusugan. Sa ganitong paraan, ang mga produkto ay nababalutan ng maling impormasyon na maaaring magdulot ng pagkalito sa mga mamimili. Ito ay nagiging sanhi ng hindi tamang pagpili at pananaw kabilang ang maling pagkakaintindi sa mga label ng nutrisyon. Sa huli ay nagdudulot ng masamang epekto sa kanilang mga dietary choices at kabuuang kalusugan. Minsan, galing sa halaman, pero dumaan sa sobrang proseso. Ang mga produktong ito ay madalas na nagiging hindi totoo sa kanilang mga pangako, nagiging sanhi ng pagdududa sa kanilang pagiging epektibo. Sa halip na maging purong natural, sila ay nababalot sa kemikal na nagbabawas sa kanilang tunay na halaga at nagdudulot ng mga posibleng panganib sa kalusugan. Ang hindi pagkakapareho sa mga sangkap at ang patuloy na paggamit ng mga artificial na additives ay nagiging hadlang sa taos-pusong pag-aasikaso ng mga mamimili na naghahanap ng mga banayad at ligtas na solusyon para sa kanilang katawan at kalikasan. Hindi lahat ng mukhang healthy ay natural. Maraming mga produkto ang nag-aangking ligtas at epektibo, ngunit maaaring naglalaman sila ng mga kemikal na nakakasama sa kalusugan. Itong mga kemikal ay hindi lamang maaaring magdulot ng mga pansamantalang epekto, kundi maaari ring magdulot ng malalang sakit sa hinaharap. Kaya't mahalagang maging mapanuri sa mga label at suriin ang nilalaman ng mga ito bago bumili. Isaalang-alang din ang mga alternatibong natural na produkto na maaaring hindi kasing sikat, ngunit nagbibigay ng mas ligtas at mas epektibong mga resulta. Para kanino ito? Kung ikaw ay nagsasabi ngayon, "Doc, maayos naman ang pagkain ko, pero bakit parang hindi gumagaan ang pakiramdam ko?" Maaaring may iba pang salik na nakakaapekto sa iyong kalusugan bukod sa iyong dieta. Isaalang-alang ang iyong stress levels at tulog, dahil ang mga ito ay mahalagang aspeto ng iyong overall well-being. Hindi ka nag-iisa at hindi ka mali. May mga bagay lang na kailangang ayusin, hindi alisin. Sa kabila ng mga hamon na iyong kinakaharap, laging may pag-asa na darating. Tiyakin mo lang na handa kang harapin ang mga ito at lumikha ng mas magandang kinabukasan. Huwag nating gawing komplikado. Tanungin mo lang ang sarili mo ng 4 na bagay.
Gaano kadalas? Gaano karami? Kailan ko kinakain? At iba-iba ba? Sa pag-reflect sa mga tanong na ito, makikita mo ang iyong mga kaugalian sa pagkain. Ang simpleng pagsagot sa mga tanong na ito ay makakatulong sa iyo upang mas maintindihan ang iyong relasyon sa pagkain at kung paano ito nakakaapekto sa iyong kalusugan. Hindi kailangan ng detox. Hindi kailangan ng extreme. Sa halip, ang tamang solusyon ay ang simpleng pagbabago sa ating pamumuhay at pagkain. Ang katawan ay marunong maglinis kung bibigyan natin ito ng tamang kondisyon. Sa pamamagitan ng tamang nutrisyon at regular na ehersisyo, natutulungan natin ang ating katawan na mapanatili ang kalusugan. Mahalaga ring uminom ng sapat na tubig upang matulungan ang mga proseso ng detoxification. Ang mas delikado kaysa fast food ay ang pagkaing akala mong ligtas, pero hindi mo na binabantayan. Sa maraming pagkakataon, ang mga pagkaing ito ay nagtatago ng mga sangkap at preservatives na maaaring makasama sa iyong kalusugan. Hindi para takutin ka, kundi para bigyan ka ng kontrol. Ang layunin nito ay tulungan kang makamit ang kapayapaan sa iyong isipan at ang kakayahang gumawa ng mga makatwirang desisyon. Kung may isang bagay kang babaguhin pagkatapos ng video na ito, hindi ang pagkain, kundi kung paano mo ito kinakain. Mahalaga ang proseso ng pagkain at ang pagbibigay pansin sa bawat kagat ay maaaring magdala ng mas malaking kasiyahan at malasakit sa iyong pagkain. Sa susunod na video, pag-uusapan natin ang mga healthy habits na tahimik palang nakakasama kapag sobra. Mahalaga na maunawaan natin ang balanse sa ating mga nakagawiang asal upang mapanatili ang tamang kalusugan at kaginhawaan. Kung may natutunan ka, i-like, i-share at mag-subscribe para mas maraming Pilipino ang malinawan, hindi matakot.